I was shocked kasi if they are to file a case against me of cyber libel, bakit nila kukunin yung cellphone ko if they have the evidence? Kasi normal sa case, if you have the evidence, you have to show the court that you have an evidence and arrest me. Una yung warrant of arrest, ito baligtad. Inuna nilang kunin yung cellphone ko at PC ko, personal computer ko sa bahay. They barge in at middle of the night and refuse me to have my lawyer witness sa ginawa ng mga pulis. I have nothing against the police na bumarch because pumasok sa bahay ko kasi they are under the instruction of the big boss, lalo na ni General Torre na namimihasa na sa pag-violate ng mga people's right, mga basic rights. So si General Torre namimihasa na to silence anyone. If he can silence the KOJC, which is a very powerful group, a very big group, sino ba naman si Jun Abinis? Ordinaryong tao lang tayo. Naging lead convener ako sa Cebu Maisog Rally kasi talagang pagod na ako sa kalokohan ng gobyerno natin. Pero anong ginawa nila? The night before na mag-rally, pumunta sila 12 AM at saka yung style nila sa pag-search, it took them 4 hours. They really tried to parang wear me out. Kaya naman nilang kunin yung cellphone ko in 30 seconds eh. Tapos yung PC ko in maybe 10 minutes. But they have to probe yung cellphone ko, dina-download nila yung laman. I think pinano nila. Tina-transmit nila sa Manila yung content ng cellphone ko without my authority. With my verbal disagreement, sabi ko, that is illegal. You have no right to tamper my cellphone, pero ginawa pa rin nila. Pumasok sila, kinuha yung cellphone ko, sinaksak sa laptop nila, dinownload yung mga laman. So basically, my cellphone was tampered. Dapat ebidensya yun eh. If I really committed a crime against General Torre na human rights violator, bakit kailangan nilang kunin yung cellphone ko, magkuha pa sila ng search warrant if they can just file directly a cyber libel against me if they have the evidence? So ang ginawa nila, they did a search warrant. They issued a search warrant in the middle of the night before the rally, knowing I was one of the core group, para lang hindi mapagbigyan ng mga Cebuano na makapag rally. Kasi yung mismong grupo ko sa lead convener puro volunteers. Tulad ngayon, hindi pa ako nakatulog kahit isang oras, kahit 30 minutes hindi ako nakatulog. Kasi I feel violated, I feel harassed, I feel disrespected. And wala na ni paglaom nga nasod. They will harass anybody. If they will harass PRRD, if they will harass Inday Sara, sino ba? Kinsa man si Jun Abinis. I'm not crying dahil naawa ko sarili ko. Naawa ko sa mga Pilipino. Mas naawa nga ako kay Tatay Digong. Mismong mga pulis na tinulungan ni Tatay Digong, walang ginawa. Ang mga pulis natin, karamihan duwag. Kinsa man ang mulaban sa Pilipino. Kada adlaw gusto nila
pildihon ang Duterte. Mismo si Sara niingon, gusto nila patyon si Sara. Ako, Jun Abinis, ultimo, pwede po ko nilang patyon. Ang harassment gahapon, wala rato. Katiting lang ang harassment para sa ako Pero ang ako alang yun, sana mga Pilipino, ilabas na natin tapang natin. Kasi kaya nilang isa-isahin ang mga lumalaban sa bangag administration. Papayagan ba natin na basta-basta na lang yung mga Duterte isa-silence nila? Papayag ba tayo sa mga kernel na matatapang ikukulong nila? Papayag ba tayo na ordinaryong mga vlogger ikukulong nila? I am not crying for myself. Malalaki na yung anak ko. I am crying because walang tapang ang Pilipino sa ngayon at ang PNP military natin parang tinitinglan lang nila yung leader na matino na si Duterte. Si Inday Sara binubuli, hinaharas, kihadre, kihadito. So I'm just overwhelmed how crazy, how audacious, how kapal ng mukha ang administration na to. They will try to silence anybody. They will do everything to intimidate the Filipino. Rally pa lang ang ginagawa natin dito sa Cebu. Rally pa lang. Ang mga Cebuano very excited na makita nila si Digong. Because Digong is a symbol of uprightness sa leader. Digong is a symbol of integrity. We are longing for that kind of leadership. Kaya ang mga taga Cebu, masaya na pupunta si Digong. I am a volunteer. I spend my own money. Nobody is paying me to join Korma Isog. I just want to show every Filipino na magsakripisyo tayo para makita ng gobyerno nagkaisa tayo. Tapos, naawa ko kahit si Tatay Digong walang budget pupunta dito. I was told hirap si Tatay Digong sa budget. Kahit yung rally, walang budget. Nagmamakalimos yung ang core group, kahit mga barricade lang, nagmamakalimos para lang makita ng mga tao na nagkakaisa ang mga Cebuano. Si Tatay Digong hindi nagnakaw. Gusto niyang pumunta rito pero mismo yung expense hindi niya kaya dahil hindi siya nagnakaw. Pero tingnan mo yung gobyerno natin, 4.3 trillion ubos na in 2 months. Kaya sa mga Cebuano, mga bay, magpakita ta nga nagkahiusa ta. Okay ra ko. Ila kong harason kadadlaw. Actually, wa ko mahadlok nga ila kong harason kadadlaw. In fact, pwede gyud ko patyon ni General Torre. General Torre, duwag ka. Mukha kang pera, General Torre. Pwede mo akong mapatay. Pero hindi mo ako mapapatahimik. Demonyo ka, General Torre. Mukha kang pera. Ang mga PNP, ginawa mong binaboy mo ang PNP. You can file all the case you can file against me. I don't care. You can go to my house. You can kill me. You can shoot my house. It's okay. Para makita ng mga Pilipino gaano kakademonyo. Bongbong Marcos. Wala nang utak yan si Bongbong Marcos. Tayo mga Pilipino, nag-ikot na yan sa Bacolod. Wala nang pumapansin eh. So, ang panawagan ko sa mga Cebuano, magkaisa tabay. Adnihita karon diri sa Mandawi, atong ponon, atong ipakita
peaceful lang ta, walay violence. Nag-expect ko nga kining harassment sa ako as lead convener, kaming tanan mga maisog nga core group nga naay mga panginabuhi nga tarong ila pong harason na anay mga subpina nag-adto na sa ilang mga balay, gibalik-balikan na ilang balay og subpina akong mga kauban. Pero wala mi magpatarog, sige lang. Ang usan ako kauban na subpina siya bay na ako'y subpina nagbalik-balik na lang ako. Ang akong anak nahadlok, dalawa anak ko ka anak kay namugos og sulod ang mga pulis. Daghang kayo sila just to get my cellphone. Anong sabi nila? Trabaho lang. Tito, trabaho lang yun sa mga pulis. Pero mga pulis naman, sir, wag nating hayaan na wala na yung musukol ani nga gobyerno. Wala nang dignidad ang Pilipino kung bababuyin tayo ng Tory na yan. Ano bang meron si Tory? Tapang lang, apog lang yan si Tory, pero walang dignidad yan. Walang respetar yan sa mga Pilipino. So, karon gabi makita ni Bongbong Marcos, ni Tambaloslos at ni Tory nga ang mga Cebuano, pro Duterte. We love Duterte because he served the country. Every time I speak good about Duterte, sabi nila binabayaran ako ni Duterte. Now I heard. Hindi ka pa nga nakita si Duterte. Hindi ko pa nakita in person si Duterte. Pati si Sara. Mismo si Sara, hindi ko yan nakita. Ordinary citizen ako na nag-volunteer para lang magkaroon ng platform ng mga Cebuano. Yung karaban, pera namin yun mga convenor. Nagbigay kami ng mga sariling pera namin. Pero anong gusto palabasin ng administration? Bayaran kami. Hirap na nga si Tatay Digong pang-eroplano lang sa grupo niya. Hirap na nga kami sa kahit barricade lang. Marami kaming utang matapos lang yung area ng rally. Gagawin ng lead convener kahit magkautang-utang kami para lang magkaisa ang mga Cebuano. Hindi kami pumunta sa mga may pera dyan. Hindi kami pumupunta sa politiko. Kahit magtanong ka dyan sa mga politiko, sinong hininga namin? Hindi nga namin pinapunta karami ng politiko na local Kasi ayaw namin sabihin na namumulitika. Laban ng mga Pilipino to. Araw-araw may namamatay na mga bata, mga babae, mismong mga pamilya, kinakatay ng mga tatay nila dahil sobra na dami ng adik. Tapos sasabihin nila Marbella Torre na less ang crime, 60% lower. This is my first live kasi talagang I cannot believe gaano kakapal, gaano ka-greedy, gaano kawalang hiya ang administrasyon na to. At alam ko yung harassment na ginawa nila na i-raid yung bahay ko, sample lang yun. Sample lang yun sa akin. Pwede nila akong arestuhin, pwede nila akong bugbugin, pwede nila akong kidnapin. Pero alam mo yung masama ng loob ko, yung mga kasama ko. Kasi yung mga kasama ko, sabi nila, sir, di kaya tayo iharas? Sabi ko, okay lang. Una akong kong preso. Yun ang sabi ko kahit yung sa vlogger na 37. I'm not afraid na ikulong ako. Pero kung may masama sa loob ko, ang mga pulis natin, ang mga sundalo, dinobli yung sweldo nyo. Hindi nyo maprotektahan yung presidente na matino. Hindi nyo maprotektahan ang mga Pilipino. I am almost sure I will die this year because Bongbong administration, Marvel, and Tory are evil. They will kill people for greed. Si Tambaloslos, mga kawatan na sila. But I don't care. I don't care. Pero ang ano ko lang, let's unite. Let's sacrifice. Kami sa Maisog Core, puro sakripisyo. Minsan nag-uusap kami
Nag-one battle kami ni Elmer. Usap kami. Wala kaming mga pera. Yung mga sideline namin halos wala. Wala kaming, we are not earning money in Facebook and YouTube. So, sa mga Cebuano, mga boss, mga bay, atong puno ng Mandawi. Atong ipakita sa tibuok Pilipinas nga ang mga Cebuano tag pro Duterte. Pro Duterte dili tungod kay pro Bisa, pareho tang Bisa. Pro Duterte ta because nanghanap ta og leader nga isog og mo serbisyo sa tao. Mao na ako kanang protect inday, wa na kay lasi inday nako, wa na kay lasi Duterte nako, si Tatay Digong wa na nako na meet in person, pero I will sacrifice my time, my money, my effort, even my life para lang suportahan kay why halos isog sa Pilipino. Mga Duterte na lang ang isog. Isog man sab ko, pero mas isog man yung Duterte mo. Bitaw nga, dapat ato silang suportahan. Si Tatay Digong wa na kusog. Maway paraliho na to. Unsa pa man gusto nato isulti ni Tatay Digong sa ato ang mga sundalo, mga pulis. Unsa man nga klase nga hangyo, anong klaseng pakiusap ni Tatay Digong para matauhan ng Pilipino? Anong klaseng pakiusap? I don't care. Sa akin, okay na, I decided to dedicate myself on advocacy for Philippines kasi wala na tayo pupuntahan ibang lugar, isa lang bansa natin. Pero sa mga pulis naman natin, grabe. Ang mga pulis, hinaharas yung matitinong tao. Pero yung mga adik, naglipa na sa lansangan. So, I think that's my message sa mga kami dito sa Luzon. Tingnan nyo ang Cebu, nagkakaisa kami. Kahit hinaharas kaming maisog core group, it's okay. Patuloy kami. If one of us will die, that's okay. 120 million tayong Pilipino. Pwedeng pumatay si Bangag, si Tambaloslos, at si Tory. Pwede ang pumatay ng 10, pwedeng pumatay ng 100, pwedeng pumatay ng 1,000, pero 120 million tayong mga Pilipino. Payag na ako, una akong tirahin nila. Maligo na tayo. I live a full life. Hindi ako mayaman, but I have experienced life. Tama na yun sa akin. Pero ang masama sa loob ko, na parang nag-aantayan tayo. Sino bang tatayo? Sino bang lalaban? Sino ba yung puprotekta? Puro na lang tayo Duterte. Puro na lang tayo Duterte. Kaya nga dito sa Cebu, nag-usap kami ng Maisog Core Group. Sabi ko, okay, let's elevate this movement. Kasi panalo tayo sa social media. Kaya nga